Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kababayan. Ito po si Ka Eric sa atin na namang isang araw na talakayan hinggil po sa kaganapan sa ating bansa. Mga kababayan, kailan lamang po ay muling kumalat itong video na kung saan si Martin Romualdez at si Saldico ay tumatawag kay General Bronner, ang AFP Chief of Staff, mga kababayan. At dito, may kasama siyang isa o dalawa pa na mga kongresista na sabi niya, mga members ng BICAM, yung Bicameral Committee na naging scam, kung saan doon po pinaplansya ang nilalaman ng budget bago ibalik para sa signature ng liderato ng Senado at ng House of Representatives bago po ipadala bilang enrolled bill papunta kay Marcos para pirmahan niya na magiging General Appropriations Act. Itong tawag na ito ay nangyari, I think, sometime first week of December last year, kung saan yan po ang date or schedule na natapos itong BICAM, na kung saan ang namuno ng delegation ng Senado ay si Senator Grace Poe bilang Chairperson Committee on Finance, at ang sa kabila sa House of Representatives ay si Saldico bilang Chairperson Committee on Appropriations. At yan po ang pinakasindikato na budget, kung saan 470 billion pesos po ang mga insertions, ang mga sagasa at mga parking na mga pundo na illegal at hindi po tumutugma sa programa na National Expenditures Program, subalit pinirmahan pa rin po ni Ginoong Marcos. So sa tawag na yon, mga kababayan, Martin Romualdez was acting as if siya na ang presidente. Inunahan niya si Pangulong Marcos Jr., si Bongbong Marcos, at nag-asta na parang Commander-in-Chief. Direktang tinawagan si General Romeo Bronner Jr., ang AFP Chief of Staff, At mula po doon, nagmamayabang siya. Oh, General, Chief of Staff Bronner, si Speaker Romualdez ito, napapakinggan ka ng mga kasama ko mula dito sa BICAM. Kasama ko si Congressman Saldico, at approve na, na ilusot na ang inyong subsistence allowance support na magiging 350 pesos per day bawat sundalo. As if pera niya at sariling bulsa ang pinanggalingan ng pondo para ipagmayabang at ipaghambog kay General Bronner. At hindi pa napipirmahan ang budget for 2025 noong tumawag siya. It was first week of December 2024. Pero makikita mo ang intention talaga ni Romualdez at ni Saldico ay umakto na parang sila ang mga hero. Kung bakit tumaas o tataas ang daily subsistence allowance ng mga sundalo natin, na mula sa 150 pesos per day magiging 350 pesos per day. So mga 10,500 per month ang magiging kalalabasan nitong SA o subsistence allowance. Mula sa 4,500 ay magiging 10,500, mga kababayan. Ngayon, yan po ay matagal na plano na ipatupad sa panahon pa ni Pangulong Rodrigo Duterte, na i-increase by as much as 300 pesos. Naabutan lang po ang term ni Pangulong Duterte, kaya hindi na naasikaso sa Congress. It should have been almost 500 pesos per day, na magiging supposedly 15,000 per month ang magiging subsistence allowance ng bawat sundalo o bawat bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Subalit, nang umupo po itong gobyerno ni Marcos at Romualdez, nagmaniobra itong sila Romualdez. Siyempre sa diskarte ni Marcos,
para makuha, kunwari, ang loyalty ng mga sundalo. Kasi, kay Pangulong Duterte, ang basic pay ng mga sundalo nagdoble, no? At na-increase din ang mga sweldo ng mga opisyal ng sundalo. Mula sa almost 14,000 lang ang sweldo noon bawat buwan o sahod na natatanggap ng isang pinakamababang ranggo na sundalo at pulis, ganun din, naging 29,400. So, doblado ang sahod ng ating mga sundalo at pulis. So, na-insecure si Marcos dyan, mga kababayan. Kung kaya, itong si Romualdez, bahagi ng kanyang pagiging poderoso at maniobra sa budget, sa konsente at utos ni Marcos, nag-devise siya na humanap daw ng pondo upang madagdagan ang tinatanggap na subsistence allowance naman ng mga sundalo mula sa 150 pesos magiging 350 pesos per day na. Okay? So, para ipakita ang kanyang kahambugan at maniobra as if ito ay utang na loob ng mga sundalo sa kanya, ay tinawagan niya si General Bronner. At ganon din po ang ginawa ni Saldico, may isang video pa ito, kung saan tinatawagan din po ni Saldico si General Palafox. Ito naman po ay ang commander ng Armed Forces of the Philippines sa Southern Luzon Command. Sa buong Southern Tagalog na area at buong Bicol region. Yan po ang sakop ng Southern Luzon Command. At ito rin ang binabanggit ni Saldico as if ang mga sundalo ay mayroong utang na loob sa kanila, sa kanilang paghahambog upang ipakita na inunahan pa nila si Marcos Jr. who happens to be the Commander-in-Chief. No? Mayroon pong political motivation si Martin Romualdez at si Saldico kung bakit sila tumatawag noong December kay General Bronner at kay General Palafox. Ang political motivation nila, ipakita na sila ang dapat na suportahan at dapat tangkilikin ng mga sundalo, ipatronize, which is dangerous, no? Ang mga sundalo ay hindi po dapat ginagamit na parang may utang na loob sila sa Kongreso, sa Senado, o kay Marcos, o sa sinumang presidente, sapagkat ang sundalo po, ayon sa kanilang mandato, sa doktrina, at sa kanilang misyon, sundalo sila ng buong sambayanang Pilipino. At sila po ay naglilingkod para sa pagpangangalaga ng proteksyon sa kabutihan, kaligtasan ng buong sambayanang Pilipino at para sa buong bansa. Hindi po sila private army na maglilingkod lamang sa presidente, sa vice president, sa mga politiko, sa senador, sa mga congressman. Hindi po ganyan ang doktrina at orientasyon ng pagiging sundalo. Kaya nga ang nakalagay sa ating saligang batas sa Article 2, Section 3 ng ating Declaration of State Policies and Principles, the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Ayan. So, ibig sabihin po, mga kababayan, itong patronizing style ni Romualdez at ni Saldico at the height of their power ay pagpapakita ito na pinaghahandaan ni Martin Romualdez ang possibility na siya ay tatakbo sa kanyang ambisyon na maging pangulo ng bansa. And yet, too far. Malayo pa ang 2028 elections, pero ang budget ginagamit na ni Romualdez at nila Saldico, at of course with the consent and authority of Marcos, na gamitin sa pamumulitika. General Bronner should be wise and intelligent enough para makita po ito na ginagamit ito ni Romualdez at ni Saldico ang mga pundo na ito upang palabasin na may utang na loob ang mga sundalo sa kanya at sa kay Marcos eventually, but of course ang bida muna si Romualdez. Ito din po ang kumalat na impormasyon na noong 2024 si Romualdez po ay umiikot sa mga Army Division Command. So bawat area po may division yan.
there are 11 division of army commands sa bawat mga nakatalagang lugar. Halimbawa, pag sinabi pong 1st Infantry Division, sa Mindanao po yan, ano? I think sakop niya ang mga Zamboanga, yan, mga area na yan, sa 1st Infantry Division. Ang 6th Infantry Division, mga Cotabato, Central Mindanao, yan. So, pagdating naman sa Cebu, Bohol, Siquijor, Negros, Panay Island, 3rd Infantry Division. Pagdating sa Southern Tagalog, mga Mindoro, Quezon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, 2nd Infantry Division, and so on and so forth. So there are 11 division of army units or command. Inikutan daw ito ni Martin Romualdez. Of course, sumasama yan si Saldico at namumudmud ng pera ayon sa balita ng ilang mga brigade commanders. At naiiskandalo sila dahil parang binibili ni Romualdez ang kanilang loyalty. Now we will understand, no, mga kababayan. Maintindihan na natin ngayon ang bigger picture kung saan humuhugot ng kapal ng mukha at kapal ng bulsa, kunwari, itong si Romualdez. Ito po yung mga congressional insertions na ginagamit niya as if personal niyang pundo at pinayagan, kinonsinti at pinabayaan ni Marcos. Ginagamit niya mag-ikot ito. Sabi niya, anong kailangan nyo? Kalsada? Okay, I'll give you 10 million pesos na proyekto dito sa paligid and then another 10 million pesos, kayo na ang bahala for the boys. Mantakin mo 20 million pesos, ibibigay niya ang 10 million daw para sa kalsada o pagpapaayos sa kampo at ano pang proyekto, and then ang 10 million para sa for the boys. Ibig sabihin, ipapartida. Mga kababayan, kumalat po itong aligasyon na ito with some na mga matitino na mga generals, na mga brigade commanders na nababastusan at naiinsulto sila sa ganitong pamimili na style at panunuhol ni Martin Romualdez. Kayang gawin niya ni Romualdez, na magkano lang yun, ano? Mga nasa 220 million pesos lang hanggang 300 million pesos. Kaya niyang ikutan upang mamudmod ng ganito, kunwari na mga pundo. Pero ang pundong ito ay nanggaling sa mga illegal congressional insertions. Pero ang sabi ng iba, hindi lang 20 million, kundi 100 million pesos ang doon sa mga malalaking division. Walang nagpapatotoo nito sapagkat pinagtatakpan ito ng mga balita. Pero yung 20 million, kumalat po yan. 10 million for the boys, 10 million para sa kung anong proyekto gusto ng commander ng division na yon. So, nakakabahala po ito sapagkat ang political bribery at ang political manipulation, dapat po hindi yan gagawin ng isang politiko kung matino po ang kanyang pagkatao at matino ang kaisipan. Yan ang exactly kung bakit itong video na kumakalat ngayon ay nagpapakita kung ano po merong tinatawag na karakter, ito sila Saldico at sila Martin Romualdez. They have the propensity. Mayroon po silang hilig at kakayanan na gumawa ng katarantaduhan kagaya ng panunuhol, pamimili ng artificial loyalty ng mga tao at ng mga politiko na kinokontrol nila para magkaroon ng suporta. Kunwari, ang gobyerno ni Marcos, pero yun ay paghahanda na rin po sa kanyang maitim na balak na kontrolin ang laro ng politika sa 2028 elections. Sa kanyang ambisyon na siya ay magiging presidente na malabong mangyari in an open and honest elections kapag ito ang lumaban kay Sara Duterte, lalo na ngayon. Nako, kung dati 2 toneladang alikabok ang kakainin nito kay Sara Duterte na election results, ngayon kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sa pagkatao na ito ni Romualdez, sa kanyang pagkakasangkot sa malawakang pandarambong ng mga isyu na ito na sumasambulat ngayon, hindi lang 2 tonelada na alikabok ang kakainin niya kung lumaban ito kay Sara Duterte. Aabot pa siguro sa 10 tonelada ng alikabok ang magiging abanse ni Sara Duterte laban kay Martin Romualdez. So,
ito pong video na kumakalat na ito, nakakabahala ito nung last December first week. Sapagkat inattempt at ipinapakita talaga ni Romualdez at nila Saldico na ginagamit nila ang panunuhol, ang bribery at manipulasyon upang bastusin ang professionalism, ang core of values ng organisasyon ng Armed Forces of the Philippines, being the protectors of the state and the people, ang ating sandatahang lakas. At ito po, walang pagpupuna, walang pagtutol na ginawa si Marcos Jr. Kung kaya sumagsag at lumakas ang loob ni Romualdez na gawin ito, kaya po nagbabantay ang taong bayan ngayon kung si General Bronner ba at ang mga pinunong general ng sandatahang lakas ng ating Armed Forces of the Philippines ay kayang bilhin o nabili ba ang kanilang loyalty sa mga politikong nagmumudmud at nanunuhol ng pera at salapi na mula sa kaban ng bayan at pinapalabas nitong mga pulpul na magnanakaw na politiko, kagaya po ng mga kauri ni Romualdez at Saldico, na as if pera nila ito at utang na loob ng ating kasundaluhan at mga kapulisan ang mga benepisyo at pondo na naibibigay dito sa kanila. Pero hindi po binanggit ni Martin Tambaloslos Romualdez at ni Saldico na during that budget na yon, yung notorious most corrupt budget of 2025 na ito, na nangyari sa kasaysayan ng ating gobyerno at ng ating bansa, tinanggalan din po nila Romualdez at Saldico ng 18 billion pesos ang budget para sa AFP Modernization Fund. Ibig sabihin po, itong para mag-upgrade at magpa-improve ng technical and technological and modern capability sa pagkakaroon ng defense and security enhancement para mapa-improve ang security and defense capability ng ating Armed Forces of the Philippines. Hindi po pinayagan nila Romualdez at Saldico ang 18 billion pesos na pundo sana para sa taong 2025. Pero ipinagmamayabang nila na magbibigay daw sila ng 200 pesos per sundalo sa Armed Forces of the Philippines para sa tinatawag na subsistence allowance. Tinanggal nila ang pork chop at ang ham na share sana para sa budget ng ating Armed Forces of the Philippines, kung gagamitin natin ang analogy, at pinalitan nila ng toothpick na budget. So ano po ang ipinapakita nito? Niloloko at ginagawa pong kalokohan ni Romualdez at ni Saldico at ni Marcos mismo na para bang mga bata na pwedeng gawin ang pagbibigay ng lollipop at popcorn upang kumalma ang anumang restlessness o anumang sentimentong negatibo na nararamdaman ng ating mga sundalo. Kaya notorious talaga ito si Romualdez at sila Saldico sa katarantaduhan. Kaya nga binanggit din ni Vice President Sara Duterte ang pagkakasangkot ni Romualdez. 39 times binanggit po ang kanyang pangalan doon sa kaso ng bribery involving the controversial incorporate sa loob ng korporasyon na konplekto ng Okada Casino and Resorts. Lumabas po ang pangalan ni Romualdez in 39 instances of mentioning his names sa bribery case na naka-record sa Delaware County Court sa Estados Unidos. Itinuro din po ni Congressman Toby Chanco na itong sila Saldico at Martin Romualdez pasimuno din po sa panunuhol para mailusot ang railroaded at bulok at basura na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginamit niya rin po ang pondo ng taong bayan na instead na para sa matinong kalsada, tapat at maayos na flood control projects at hindi kinurakot at mga ghost projects at maayos na school building na para sa mga kabataan na ngayon po umaabot sa 126,000 ang kakulangan sa school buildings ng ating kabataan sa buong bansa.
Subalit pinagkakakitaan po ito ng mga discarding bulok sa budget nila Romualdez at Saldico. Pero nakakapagtaka ba na ngayon nahugas kamay si Marcos sa ganitong mga maniobra pagkat ng budget ng armed forces sa modernization? Hindi ito pinaalam sa mga sundalo na kayo ay gusto ni Romualdez at ni Saldico at ni Marcos na hindi mag-improve ang inyong war capability technology sapagkat tinatanggal nila ang 18 to 20 billion pesos every year na para sana sa pagpupundo sa AFP Defense Modernization Program. Ayan. So, tapos bibigyan ng toothpick ang mga sundalo, itatawag yan na naka-video para palabasin na bida siya. At siya ay tagapagligtas sa kahirapang sitwasyon ng ating mga sundalo. Yan ay mga marka ng isang trapo. So sana po makita ito ng ating mga sundalo. Makita ito nila General Bronner at ng mga pinunong general ng ating sandatahang lakas na wala po ang inyong utang na loob ay hindi kay Marcos, hindi rin po sa sino mang politiko, lalo na sa Kongreso, lalo na po kay Martin Romualdez at sa mga kagaya ni Saldico, sapagkat ang nagpapasahod at nagbibigay po ng benepisyo at pondo para sa organisasyon at pagiging isang tagapagtanggol ng ating bayan, ang Armed Forces of the Philippines, every single centavo po sa uniforme, baril, bala at kagamitan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, nanggaling po yan sa dugo at pawis ng sambayanang Pilipino, ng mga mamamayang Pilipino, ng mga magsasaka, ng mga magbubukid, manggagawang bukid, katutubong pamayanan ng mga tribo, mga urban poor na mga pamilya, vendors, mga manggagawa sa pabrika at mga opisina, pati po ang mga maralitang tagalungsod at mga sektor ng milyong-milyong mamamayang Pilipinong naghihirap at naghihikahos sa buhay araw-araw. Diyan po nanggagaling ang mga pundong ito. Di bali na ang mga malalaking kumpanya at korporasyon. Hindi naman po sila nalulubog sa kahirapan. Subalit ang pundo po ng gobyerno, 60% mahigit, nanggagaling po sa buwis ng taong bayan. Ayan. So therefore, talagang may ill motive. There was malice. May malisya po. At may masamang motibo ang ginawang pagtatawag-tawag na yon ni Martin Romualdez at nila Saldico kay General Bronner at kay General Palafox, sapagkat yun po ay may motibo at may layunin na gamitin nila ang Armed Forces of the Philippines para sa pagpatronize sa politika nila. Ngayon, tell us, General Bronner, na hindi ginagamit ng administrasyong ito ang political manipulation and political scheme as well as political bribery upang kayo po ay gamitin nila na kunwari ay kanilang trophy na ang inyong pagmamahal at loyalty sa Marcos administration ay nakasalalay sa mga toothpick na amount na ipinamumudmod nila na nanggaling naman sa kaban ng bayan habang pinapayagan ninyo na kinakaltas at kinakapon ang totoong budget para sa pagsuporta sa pangmatagalan o estratehikong pangangailangang totoong palakasin ang puwersa at kapangyarihan ng pakikipagdigmang kapabilidad ng ating sandatahang lakas. Hindi po ganon, mga kababayan, General Bronner at sa mga pinuno na marangal at matuwid at matino ng Armed Forces of the Philippines. That is not the intention of Marcos and Romualdez. In the 3 budget cycle, wala po sa priority nila ang pagbibigay ng totoo, seryoso at estratehikong pagpapalakas ng kapabilidad sa pakikipagdigma at pagtatanggol sa ating bayan ng ating Armed Forces of the Philippines. Ginagamit po sila as political trophy nila Marcos at Romualdez. Kaya nakakahiya ang ganitong uri ng mga videos na kumakalat wherein itong si Romualdez at sila Saldico ay nagpapakita ng kanilang katarantaduhan at kabastusan kung papaano nila mababang tinatrato. They treat lowly and cheaply
barat at mababa ang pagtrato nila na kaya palang suhulan. Yun po ang mensahe na gustong ipalabas ni Romualdez at ni Saldico at hindi man lang ito pinuna ni Marcos kung nasa matinong kaisipan po siya bilang Commander-in-Chief. Kaya, ang ating panawagan, the Armed Forces of the Philippines must be the protector of the state and the people. It is not a private army of any politician, lalo na ng mga korap, mandurokot, mandarambong, kawatan at durubo ng mga politiko. And the government is not Marcos and Romualdez. Malinaw po na ang magpinsang ito ay nakipagsabwatan, nakipagkutsabuhan sa kanilang mga alipores na magnanakaw at sindikato ng mga kriminal na mga miyembro ng Kongreso upang palusutin ang tinatawag na most corrupt, notorious na kinatay at dinurubo na budget of 2025 and even ang previous budget under kay Marcos 2024 and 2023. Bat-bat po ito ng puno ng mga pinalusot na pondo na ginamit sa panunuhol, pangungurakot, pamimili ng political loyalty, even itong mga ayuda-ayuda na ginagamit nila Marcos, Romualdez at Saldico, ito ay mga political bribery fund. Hindi po yan para palakasin at palaguin ang ekonomiya, kabuhayan at kabutihan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya nga, natatawa na lang tayo kay Marcos na ang mahigit daw mga 39 billion pesos na mga nakita nilang questionable na mga portion ng budget na para sa flood control, ilalaan na lang daw para sa ayuda. Ganon pa rin po yun. Gagamitin itong ayuda na ito bilang isang sistematiko ng panunuhol na forma. Magkaiba lang sila dito sa flood control projects. Kasi dito, may semblance ng kunwari may benepisyo ang taong bayan. But the purpose is the same. Ginagawa po nilang tamad at palaasa sa gobyerno at walang kakayanang tumindig bilang komunidad ang mahihirap na sektor ng taong bayan sapagkat hindi pinapalakas ang pundasyon ng ekonomiya which is agriculture, manufacturing and industry. Hindi po pinupunduhan ito ni Marcos. Kaya no matter how many times na ilipat nila ang kunwari ang flood control projects na problematic, kung ang ugat at puno ng pinagmumulan ay pangungurakot at panunuhol at kung kaya nagkakaroon ng ganyang kasindikatuhan sa budget, it will not solve anything at all. Inilipat mo lang ang isang problema sa isa pang problematic area. Yan po ang kabuloktutan na ginagawa ng gobyerno ni Marcos. But again, we would like to call on the Armed Forces of the Philippines, be professional enough. Your loyalty is to the Constitution, to the sovereign authority of the people. Ang sinasabi po ninyong chain of command, pwede po yan kung matino at hindi kurakot, bulok at inutil ang namumuno bilang Commander-in-Chief. Pero kung bulok, kasabwat sa pandarambong at arkitekto ng pangsindikato sa budget na pinipirmahan niya at hindi naman talagang interes ng taong bayan ang kanyang binibitbit at siya ang nagiging sanhi kung bakit nagkaroon ng malawakang kaguluhang pangpolitika to the point na dumadaos-dos tudo-tudo ang ating ekonomiya at buong bansa, that Commander-in-Chief, who is Marcos right now, does not deserve any respect by the people who is the real sovereign power or the people which is the real sovereign power ng ating demokrasya as well as ng ating tagapagtanggol ng demokrasya at ng ating buong lipunan, ang Armed Forces of the Philippines. Nakakahiya itong ginagawa ni Romualdez at Saldico at nila Marcos na panunuhol at mga panluloko sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police as if personal political tool and private army nila ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. But the Filipino people are watching and we know that may mga matitino at maaayos po na mga general at pinuno at mga opisyal at mga sundalong mas marami pa na mas matino at maayos. Kung ikukumpara dito sa tila bagang langoy sa politika na style na ipinapakita ni General Bronner. Ayon. Magbabalik po muli si Ka Eric sa ating video talakayan in the afternoon and then in the evening po,
pinagsusumikapan ni Ka Eric na kaya ko pa rin ang in another schedule, no, of live stream. Alas 9:15 po ng gabi, daily po yan, Monday to Sunday, 9:15 in the evening, Philippine Standard Time po. Ang live stream ni Ka Eric simultaneous. Ka Eric Jeff Celis Facebook Live sa aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account. And then Ka Eric Celis YouTube channel sa aking YouTube channel mismo. Live stream, balita at talakayan with Ka Eric. Maraming salamat sa sumusuporta at patuloy na nagbibigay ng sincere voluntary support sa Bangon Sambayanan movement para sa ating advocacy for good governance and for our people's solidarity action against corruption and plunder. You can help and support our efforts sa pamamagitan po ng inyong gustong ipapadala o ibibigay na suporta. Doon na lang po iruta sa numero. Please route it sa number 0916-308-7710. Again, for your voluntary and sincere support sa Bangon Sambayanan Movement, Rokay Langging or Rohilda Celis, 0916-308-7710. GCash number niya po yan, at the same time coordination line natin for our advocacy support sa atin pong pagsusumikap na mapalakas ang pagkilos ng sambayanang Pilipino upang mapanagot ang mga mandarambong at magnanakaw sa kabanang bayan, including po ang pagpapanagot kay Marcos at kay Romualdez at sa mga alipores nila, at pagbabago ng totoo at tunay para sa ating pamahalaan at pamunuan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala kay Ka Eric. Bantayan at abangan ang susunod na video analysis at iba pang updates mula dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayanang Pilipino and mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. May God bless everyone and your family, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat.